Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ito na nga po, after nung press conference si Sara nung mga nakaraang araw, marami po sa mga leaders ng bansa ang nadismaya sa naging, sa ipinakita ni BP Sarang pag-uugali. Diba? May mga flag nga doon ng mga statement siya, like yung pagpapahukay kay dating Pangulong Marcos Sr. Dahil, di ba, kiniklaim nga nila na utang na loob ng mga Marcoses na may pailibing daw si Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Mga kababayan, may papakita ako sa inyo. Ayan. So yan mga kababayan, kung nakikita nyo po yan, ang sabi po dyan, Ferdinand Marcos granted Heroes Burial by Philippines Supreme Court, November 8, 2016. Nagkataon na termino ni Duterte, pero kiniklaim nila na sila daw ang dahilan. Mga kababayan, narinig nyo naman yung sinabi ko, and kita nyo naman dito, na Philippines Supreme Court na po ang nag-decide. And yung mga in favor dyan, bali sila, 9 yung in favor and yung against is 5. So mismong Supreme Court po ang nag-decide at hindi po si Duterte. Hindi po si Rodrigo Duterte ang naging dahilan. Nagkataon lang na termino niya nung naaprubahan yun. So huwag kayong masyadong ambitious at masyado kayong OA, ha? Dahil puro kasi nungalingan yung mga sinasabi mo. So mabalik tayo, and may mga ilan sa mga leader nga po katulad ni Senate President Chis Escudero ang sobrang dismayado sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. So ang sabi po, ang sabi po, unbecoming ang mga ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, which is totoo. Kasi mga kababayan, nakakahiya sa mga leaders ng ibang bansa. Nakikita yung gantong craziness na pinapakita ni Sara Duterte. Tapos proud pa, diba? Bahagi marahil ang paglalabas ng sama ng loob sa buhay ng tao, pero hindi siguro rason yun at lisensya na buksan ang paggamit ng mga salita na napapakinggan ng bata man o matanda. Katulad ng sinabi ko po kanina dun sa previous vlogs natin, na ang social media po hindi na safe sa mga kabataan. Pag sinabing kabataan, yung mga minor, and worse, yung mga 10 years old, 9 years old, 8 years old, na nakakagamit ng social media. Sabi nga ni Senator Chis, hindi lang sa bata, pati sa matanda. Hindi maganda na magbabanggit ka ng mga ganyan salita on national TV. May mga kabataan na makakakita, makakapanood. Kahit yung mga kaedaran namin. Tapos manggagaling sa pangalawang leader, pangalawa sa mataas na leader ng Pilipinas. Hindi siya maganda at nakakawalang respeto. E ang nakakasad ba dun, nakikita po ito ng mga leaders sa ibang bansa. E nakakahiya. Akala siguro nila pag sinabi ni Sara yun, nakaka-proud. Hindi nila alam na iba na yung tingin ng mga banyaga ng mga ibang tao sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Totoo naman na hindi tama na magsasalita ka ng mga ganyang words. Eh maraming nakakapanood, matatanda, bata. Kawawa naman dun sa mga nakakanood. And Vice President ka na. Sabi mo nga, di ba? Importante pa ba yung nararamdaman ni BBM? Eh, ikaw, Vice President ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Total, masyado mong dinidiktahan. Masyado mong ini-invalidate yung nararamdaman ni BBM. Dahil tao lang din siya. Ikaw, BP ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo?
Dahil ba dyan sa mga budget hearing, yung Quadcom hearing, na involved ka, na kasama pati yung tatay mo, at yung iba pang mga taong malalapit sa'yo, kailangan mo nang magsalita ng mga ganyan na hindi magandang pakinggan, lalo na kung bata yung makakapanood. O, panigurado dyan, may mga magulang dyan na magko-comment sa comment section ko. Siguro sa inyo, okay lang mapanood ng mga bata sa inyo. Pero sa amin, hindi. Dahil hindi siya magandang impact. Bukod sa Vice President ka ng Pilipinas, syempre, iisipin ng mga bata, ay okay lang pala magsalita ng ganito. Tapos, pag binastos kayo ng mga anak nyo, pag may binastos sa inyo, dahil may napanood pwede palang gantuhin, pwede palang magsalita ng ganito. Magpapabiktim kayo, kayo sa social media, na binastos kayo ng anak nyo. Pero yung mga gantong statement, pabor kayo. O di ba nakakahiya? Kung sino pa yung mga matatanda, nag-a-agree pa sa gantong klaseng ugali na pinakita ni Sara Duterte. Tapos pag sila binastos ng mga anak nila, magpapabiktim, magpapakampi sa social media, sasabihin, ano bang ginawa ko? Naging mabuting ina naman ako. Pagiging mabuting ina ba yan? Na sinusuportahan mo yung mga gantong klaseng pahayag sa social media, tas makikita ng anak mo, mamabasa ng anak mo, ay, yung nanay ko nag-comment to. Ay, yung nanay ko nag-react, proud na proud sa ginawa ni Sara Duterte. Kaya, diba? Kaya wag na kayo magtaka. Pag kayo na-experience nyo rin yan. Katulad ng pambabastos ni Sara. So, sabi din, may isa pa. Sabi naman po ito ni Senator Ping Lacson, hindi direct pero similar sa nangyayari kasi. So sabi niya, I have always told my subordinates that the ultimate test of a person's character is this. Give him power and offer him money. If he passes the two-way test, he is truly a person of integrity, which is wala si Sara Duterte. Hinawakan niya yung DepEd, Vice President siya. Pero nakita nyo naman yung naging epekto sa kanya. Na-question yung confidential funds. Nakita nyo yung epekto sa kanya. Mga kababayan, dun yan nag-start sa confidential funds. Dun kasi nag-start lahat. Naglabasan yung mga baho nila. Tapos, ang gusto nilang sisihin si PBBM. Si President Bongbong Marcos yung gusto nilang sisihin. Kita nyo naman mga kababayan, ilang dekada na pong binabato ng putik ang mga Marcos. Matagal na panahon na silang sinisiraan, niyuyurakan. Kung ano-anong masasakit na salita, dinadamay pa yung mga anak nila, yung pamilya nila. Pero ni isa ba may narinig kayo? Ni isa ba may narinig kayong curse word kay President Bongbong Marcos? At sa pamilya niya? Ni isa ba may narinig kayo na nagbanta si PBBM dito sa mga na-insulto, na nakit sa pamilya nila? Emotionally? Wala. Dahil mulat sa pool, kahit wala pa, hindi pa presidente si BBM, napaka-humble, napaka-buti, napaka-bait ng taong to. Ako na nga lang yung nanggagalit Pag inaatake siya ng mga kritiko niya Kami na lang, yung mga supporter niya na lang yung nagagalit. Kasi hindi kayang magalit ni BBM. Hindi siya bastos. Pinalaki siyang mabuting tao ng kanyang magulang. Kasi doon mo makikita yan Doon mo makikita yung karakter, katulad ng sabi ni Senator Ping. Bigyan mo ng kapangyarihan ng pera. Makikita mo yung tao. Yung integrity dun sa tao. At yun yung nakikita ko kay PBBM. Kaya kahit anong gawin ng mga kritiko niya, hindi magbabago yung stand ko o yung tingin ko kay President Bongbong Marcos. Mananatili yung respeto ko sa kanya. Dahil kitang-kita mo kung paano siya pinalaki ng ama't ina niya. Kung ano siya ngayon. Despite
those allegations, yung mga masasakit na salita na binato, yung mga fake news na ginawa, still, very professional, very mabait, masipag na Pangulo, dinededma lahat ng bashers. Kaya, saludo ako kay President Bongbong Marcos. And sabi ko nga, walang sino man sa mga kritiko niya, kahit sino pa yan, ang makakapagbago ng pagtingin ko sa presidente natin. Dahil sobrang bait, sobrang sipag, sobrang talino. So yun mga kababayan, sana ganun din yung ating mga kababayan, no? Na makita nila yung ginagawa ni PBBM para sa bansa, para sa mga kababayan nating Pilipino. And hindi lang dapat sila mag-base doon. Mag-base din sila kung paano i-handle professionally ng bawat leader ang iba't ibang sitwasyon. Kung paano sila humarap. Yung ugali, yung pag-uugali, kung may takot ba sa Diyos. And syempre pinaka-main dyan is yung paglilingkod talaga. Plus points na lang pag mabait, mabuting tao, may takot sa Diyos, hindi bastos. Yung leader na namumuno. Kasi, syempre pagka yung leader may takot sa Diyos, hindi yan gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ang ating mga kababayan. Like yung EGK na yan. And so on and so forth. So yun lang mga kababayan, sa mga kababayan po natin na apektado ng bagyong Christine dahil may pumasok na bagyo. So yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo.